lahat ng ito, even yung ibinabato na pagtaas po ng net worth ng Vice President mula po nung 2007 hanggang 2024, kasi 7 million pesos lang daw nung 2007, tas naging 88.4 million pesos ang net worth nung 2024 na hindi nga tugma dun sa mga dumaan na transactions po sa kanyang bangko, which is 6.7 billion pesos. Lahat ng to, hindi magkatungmag salin, bank transactions, ay sasagutin ninyo in proper forum. At kayo po ay very confident, may mga documents kayong maipapakita na lahat ng ito mapapatunayan ninyo na ang tawag po ninyo ay pamumulitika lamang kay VP Sara. Well, sa atin yung pamumulitika, hindi ko po linya yan, no? Doon lang po tayo sa legal. Ang sinasabi lang namin po dito is unang-una, if you compare po yung AMLC report which refers to transactions, and then you look at the SALN, hindi po apples to apples yan eh. Kasi nga, what is reported in the SALN is basically the properties that you actually own and the cash that you may actually have as of December 31. Pero pagdating po doon naman sa AMLC, it doesn't refer kasi mismo doon sa kung magkano nasa account mo. It refers to transactions over that span of time, no? Kahit 1 year. No? So yung kung ang pera mo ay 500,000 lang sa isang taon, pwede kang nagkaroon ng maraming transaction doon sa 500,000 pero paglolobo. Yun lang po yung natin. No? But yes, we are, to answer the question, we are ready po to, tayo naman sa defense team, ready tayong ipakita na lahat ng binatera ng Vice Presidente ay talagang kung ano lang ang pagmamayari niya at wala po siyang naging concealment, misrepresentation o tinagong yaman, kumbaga. Yung pong aligasyon ni Ginoong Trillanes, Opo. as you know, no, sa inyo po napakinggan at napanood rin, ito hong pagdaan ng sinasabing mga deposito maging sa joint account ng dating Pangulo at ni VP Sara na nanggagaling daw sa isang umano, no? Ito nga po, wala pa siyang side na inilalabas ngayon, itong Sammy Uy na ito. Opo. Actually, Manong Ted, si Mr. Sammy Uy, yun nga mahirap magsalita for him dahil unang-una, wala kaming relations. No? Pangalawa, hindi rin ako abogado niya, so we're also waiting for his side. Pero ang masasabi lang po natin is ang Vice Presidente, ang nasabi niya is wala siyang natanggap ng mga ganyang mga amounts. No? And kung susuriin natin, ang report naman po kasi, ang sabi ay bumili, allegedly, si Mr. Sammy Uy ng mga MCs, hindi ba? At ang recipient indicated in those MCs ay ang ating Vice Presidente, among others, kasi may iba pa silang pinakita ng mga cheque. Pero hindi naman po conclusive yon kung yun pong amount ay na-deposit talaga kay Vice Presidente o sa kung anumang account. At kasi talagang ang paninindigan ng ating Vice Presidente, wala siyang natatanggap ng ganyang amount from anyone from Sammy Uy. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid.